Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Singil sa LRT Line 1 mula Baclaran hanggang Roosevelt magiging 30 pesos na mula sa 20 pesos base sa inilabas sa fare matrix ng DOTC. Pamasahe sa MRT, 11 pesos na ang boarding fee at dagdag piso sa kada kilometro ng biyahe. Hiling ng isang grupo ng mga taxi driver na huwag nang itaas sa 40 pesos ang flag down rate, pagbigyan kaya ng LTFRB? Pitong nasugatan sa aksidente o manong pagputok ng shotgun ng isang gwardya sa isang LRT station, mais na ang lagay. Gwardya, inirekomendang suspendin ang lisensya. Una sa saksi, dahil lamang sa isang video game, binata, nabaril at napatay umano na sariling ama. Isa pang una sa saksi, dalang swerte ng petsa ngayong araw na January 11, 2011 o 1-11-11, alamin. At sa showbiz saksi, Solen Yusuf, bakit kaya na-insulto sa isang French TV network? Sa mga suki ng LRT at MRT, simulan na ninyo ang paghahanda ng dagdag budget dahil simula sa unang araw ng Marso, posibleng ipatupad na ang dagdag singil sa pamasahe. At batay sa panukalang fare matrix ng DOTC, lumalabas na magiging mas mahal na ang mag-LRT kesa sa mag-aircon bus. Saksi si Rafi Tima. Tapos na ang hulaan kung magkano ang posibleng itaas ng pamasahe sa MRT at LRT Lines 1 and 2. Kung dati ay kada zone o grupo ng istasyon ng bayad sa Light Rail Transit o LRT, ngayon parang bus at jeep na, kada kilometro ang bayad. Provisional approval of the MRT fare is 11 pesos boarding fee plus 1 peso per kilometer. Ibig sabihin, magiging 30 pesos na ang bayad para sa LRT Line 1 mula Baclaran patungong Roosevelt. Mas mataas ng 10 piso kumpara sa kasalukuyang 20 pesos na pasahe. Batay pa sa panukalang fare matrix na inilabas ng DOTC, sa LRT Line 2, ang pasahe mula Santolan patungong Ligarda ay magiging 25 pesos mula sa kasalukuyang 15 pesos. Hindi pa nilalabas ng DOTC ang fare matrix para sa MRT, pero pareho din daw ang computation na ibinasa sa 11 pesos na boarding fee at dagdag na piso kada kilometro ng biyahe. Hindi tulad ng pangako ng DOTC, lumalabas na halos 2 piso mas mataas ang panukalang dagdag pasahe sa LRT 1 and 2 kumpara sa aircon bus. Kabaligtaran ang sitwasyon ngayon na mas tipid pa rin ng 3 piso ang bumiyahe sa LRT kesa magbus. Pero pagpapauna ng DOTC, dadaan pa sa konsultasyon sa publiko ang panukalang fare matrix sa susunod na buwan. At pag aprobado na, agad itong ipatutupad sa unang araw ng Marso. At dahil may inaasahan ng dagdag kita, kasabay na rin ikakasa ang pag-aayos sa 3 linya ng Light Rail Transit System na inaprubahan na rin ng board. Kabilang na ang pagpapalit ng ilang riles para mapabilis lalo ang mga tren. The speed will be increased from 40 kilometers per hour to 60 kilometers per hour. This will require, ang i-require nito, ayusin yung rail tracks para makakaya niya yung speed ng train. Gayunman, pagtutulagad ang sinalubong dito ng ilang kabataan. Sa LRT Recto, inilunsad din ang isang signature campaign kontra sa kaliwat kanang taas pasahe. Yung manawagan namin, wag naman sana magtaas ng LRT, MRT. Ito yung bagong taon na sumasalubong sa atin. Lahat po ay nagtataas. Ilang kababayan nating inabutan naming pumipirma sa petisyon. Ba't po kayo pumipirma? Tungkol po, gusto ko rin kasi madalas din ako sumasakay ng LRT papuntang Santa Mesa. Gusto ko maging mababa din ang pamasahe sa kagaya naming ordinary kahit hindi pa kami senior. Instead of increasing the expenses, bakit hindi din i-increase yung salary? Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Isang grupo naman ng mga driver ang umapilan na huwag na ituloy ang pagtataas ng flag down rate ng mga taxi. Baka raw kasi hindi rin sila ang makinabang sa dagdag pasahe. Saksi si Cara David. Kakarag-karag man ang taksing ito ni Mang Rolly, ito raw ang bumubuhay sa kanyang pamilya ng mahigit 1 dekada. Pero sa darating na January 21, kailangan ng palitan ni Mang Rolly ang luma niyang metro. Simula January 21, sisimulan na ng LTFRB ang pag-phase out sa mga ganitong klaseng taxi meter. Papalitan na ito ng mga digital taxi meters na kayang mag-print out ng mga resibo. Sa ganitong paraan, maiiwasan daw ang overcharging at pangungontrata ng mga pasahero dahil
dahil bawat isang taxi driver required ng mag-issue ng resibo mula sa kanilang metro. Ang bagong kautusan ng LTFRB ay bunsod ng napipintong pagtataas ng singil sa pasahe ng mga taxi. Magiging 40 pesos na ang flag down rate at 350 ang kada patak ng metro. Humingi ng dagdag singil ang mga taxi operators dahil sa sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng langis. It's already 49 pesos and 45 centavos per liter. Lugi na rin kayo. Talo. So kailangan nyo rin itong pagtataas. Oo, kaya lang. Ang apektado naman yung commuter. Uunti ang pasahero. Talagang natural na reaction niya ng ating mananakay. Oo. Sasabihin pa nga nila, ay hindi na lang ako sasakay ng taxi. Kasi mataas. Kasi tumaas na. Pero hindi rin nangyayari yon. Oo. 1 month lang yan, makikita mo, babalik na ulit. Pero may isang grupo ng mga taxi driver na tutol sa taas pasahe. Baka raw kasi mga taxi operator lang ang makinabang. Pag tumaas po yung pamasahe, ito po, chain reaction po ito. Tataas din po yung boundary niyan. Dahil dyan, sumulat na sila sa LTFRB para tutulan ang dagdag singil sa pasahe. Pero ayon sa LTFRB, tuloy na ang bagong singil ng mga taxi simula sa susunod na linggo dahil tapos na ang mga public hearing kaugnay rito. Gayunman, ang biyaya ng dagdag pasahe may kapalit na kondisyon. Bago kasi makakasingil ng 40 pesos na flag down, kailangan ipakalibrate o palitan muna ang mga metro. 4,500 pesos ang pinakamababang halaga ng bagong digital meter, habang 500 naman ang mismong calibration. Ang sinumang taxi driver na maniningil ng taas pasahe nang hindi sumusunod sa patakarang ito, maaaring matanggalan ng rehistro. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. At hindi pa man ipinatutupad ang mga dagdag singil na yan, tumaas na ang bilang ng mga Pinoy na kumakalam ang sikmura ayon sa isang survey ng SWS bago magtapos ang 2010. Ang mga solusyon ng gobyerno sa report ng saksing si Sandra Aguinaldo. Dahil wala silang hanap buhay at 4 ang kanilang anak, hindi lang swerte kundi himala na ang turing ni Aling Elsa kapag 3 beses sa isang araw nakakain ang kanyang pamilya. Pagka may kanin po, pag minsan walang ulam, minsan asin na lang. Ang kanyang kapitbahay naman si Mang Lucio, may maliit na tindahan nga, pero sinanay na ang kanyang asawa 3 anak na 2 beses lang sa isang araw kumain. May paksiw, yan ito. Ito, diretso hapunan na yan, paksiw. Yan. Ayan nga. Oo, yan. Hapunan na yan namin. Tapos may tirang pork. Oo, yun. Sa anak ko, kasi anak ko, di man kumakain ng isda, ito lang sa kanya. Tanghalian na, kuhaan na. Yun, so hapunan na yan naman yan. Initin mo lang, ayos na. Ang lagay ni Aling Elsa at Mang Lucio, di raw nalalayo sa lagay ng halos 3.2 milyong pamilyang Pilipino ayon sa social weather stations. Sila ang 18.1% ng mga sinurvey na nagsabing nakaranas sila ng gutom sa nakaraang 3 buwan dahil wala silang makain. Mas mataas yan sa 3 milyong pamilya o 15.9% ng survey respondents na nagsabing nakaranas sila ng gutom sa kaparehong survey noong September 2010. Isa pang kapansin-pansin sa pinakabagong survey, mas marami ang nagsabing nakaranas sila ng moderate hunger o yung nagutom ng 1 o mahigit pang beses sa nakaraang 3 buwan. Dahil isinagawa ang survey mula November 27 hanggang 30 ng nakaraang taon, naniniwala si DSWD Secretary Dinky Soliman na nakaapekto sa survey ang nooy papalapit pa lamang na Pasko. Pasko, kitang-kita mo yung may kakayahan na bumili ng maraming pagkain at ikaw na walang kakayahang bumili, mas ramdam mo siyempre ang gutom at pagkakaiba ng estado mo sa buhay. Gayunpaman, aminado ang gobyerno na maraming pamilyang Pilipino ang nagugutom, pero tinutugunan naman daw ito. Umaasa ang palasyo na mararamdaman din sa kalaunan ang programa nito tulad ng feeding program sa mga public schools, pagbibigay ng kabuhayan sa mahihirap at pagbibigay ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfer Program. Yung kagyat na mararamdaman nila yung epekto para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya, the moment na natanggap nila yung cash grant, may epekto na yun sa kanila. Nararamdaman nila na inaabot sila ng gobyerno at natutulungan. Sa ngayon, nakapako na lang sina Mang Lucio at Aling Elsa sa pag-asang balang araw ay hindi na nila kailangan tiisin ang kumakalam na sikmura. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.